Nako, hindi na naman pong magandang balita, no? Nakakalungkot na namang balita. At ang balita na naman po ngayon ay ang binasura na naman ng ICC ay yung motion to dismiss ni Tatay Digong sa dahilan na kawalan ng jurisdiction ng International Criminal Court. So ibig sabihin po nito, tutuluyan ng ICC si Tatay Digong dahil ang sabi ng korte meron siyang jurisdiction. At syempre, ang jurisdiction, ang definition po niyan ay yung kapangyarihan ng isang hukuman na litisin ang isang krimen. Now, balikan po natin yung mga fundamentals para maintindihan natin kung bakit mali itong desisyon nito. Now, ang unang-una po ay ang jurisdiction ay ng mga hukuman, yan po ay kabahagi ng soberenya. Now, bagamat hindi estado itong ICC, ang jurisdiction ay binibigay ng tratado na nilagdaan ng mga miyembro ng ICC, kasama na po ang Pilipinas dyan. Noon, no? Now, nakasaad po dyan sa Rome Statute na yan na kinakailangan ang hukuman ay po pwedeng litisin ang mga krimen na nangyari doon sa mga teritoryo ng mga iba't ibang mga miyembrong mga bansa. Wala naman pong kaduda-duda na naging miyembro ang Pilipinas ng ICC, pero wala rin pong kaduda-duda na bumitiw na ang Pilipinas sa ICC noong 2018 at naging epektibo ito ng 2019. Ang issue, matapos bumitiw ang isang bansa sa pagiging miyembro ng ICC, pwede pa bang magpatuloy ang investigasyon ng hukuman sa mga krimen na nangyari sa teritoryo ng estado na kabahagi ng ICC. Now, ang sabi po ng prosecution, meron pong obligasyon ang mga estado na bumitiw na magpatuloy na mag-cooperate sa mga bagay-bagay na dinidinig na or within the cognizance of the court already. Ang sabi naman po ni Tatay Digong, pwede yan, pero yan ay dapat sinimulan yung trigger ng jurisdiction ng hukuman within 1 year matapos mag-deposit ng instrument of ratification. Now, kung maalala nyo po, nagkaroon na rin ng desisyon na ganito yung parehong pre-trial at appeals chamber noong binigyan ng basbas ang prosecution na magpatuloy sa preliminary investigation. Kasi nga po, ang patakaran sa ICC, hindi sila po pwede gumawa, ang prosecution hindi po pwede gumawa ng kahit anong bagay except preliminary examination na walang basbas ng hukuman. At yan po ang pinag-aawayan o pinagkakatuluhan. Kailan ba talaga natitrigger ang jurisdiction ng hukuman? Ito ba ay doon sa tinatawag ng preliminary examination o ito ba ay tinatawag doon sa preliminary investigation? Anong pagkakaiba? Alam natin na kaya nga po bumuo ng pre-trial chamber kasi nais na makumbinse ng ang mga bansa gaya ng Estados Unidos na sumapi sa ICC kasi nga po ayaw nilang sumapi dahil sinasabi nila napaka-makapangyarihan naman itong ICC neto at walang pananagutan kasi ang mga prosecutor ay hindi naman yan halal ng taong bayan. No? Samantalang ang ICC prosecutor ay pwede talaga magsampa ng kaso laban sa mga presidente at pwede mag-issue ng warrant of arrest laban sa mga nakaupong presidente, no? Na labag yan doon sa traditional prinsipyo na ang mga presidente ay immune from suit habang sila ay nasa opisina. So para makumbinsi nga ang mga Amerikano na sumapi sa ICC, kasama na rin siguro ang China at saka ang Russia, at yung tatlong bansa naman yan, at tatlong pinakamakapangyarihan sa daigdig ay hindi pa po kasapi na ICC, sinabi nila na lahat ng gagawin ng prosecutor dapat may basbas. Kaya lang, may mga gawain ng prosecutor na hindi kinakailangan ng basbas ng pre-trial chamber. Ulitin ko po importante itong basbas nito para masigurado na ang prosecutor naman ay may pananagutan. Hindi niya po pwedeng gamitin ang kanyang opisina bilang instrumento na pabagsakin ng mga presidente or heads of state nang walang oversight, kumbaga, ng hukuman. Now, yung dalawang aktibidades ng prosecutor bago maisampa ang request for arrest warrant ay yung tinatawag ng preliminary examination
at yung tinatawag na preliminary investigation. Ang pagkakaiba, ang preliminary examination pwedeng gawin ng prosecutor na walang basbas ng pre-trial chamber. Dahil ito naman ay titignan lang niya kung meron bang mga good reasons para magpatuloy sa isang formal na preliminary investigation. At dito sa preliminary examination, pwedeng gamitin ng prosecutor ang lahat ng source of information, pati ang media. Alam natin, ang mga media reports, hindi po yan nagagamit sa hukuman kasi ang media reports ay tinuturing na hearsay. Kinakailangan, ang magpapatunay sa mga bagay-bagay na nakasaad sa mga news reports ay yung mga tao na subject ng news reports. Now, so ito ay gawain lamang ng prosecutor, itong preliminary examination. Hindi na kinakailangan pumunta sa hukuman para magkaroon ng basbas. Pag meron siyang good reasons to proceed sa preliminary investigation, doon siya kukuha ng basbas. Now, ang issue ngayon ay yung preliminary examination ay sinimulan bago pa magbitiw ang Pilipinas bilang miyembro. Pero ang preliminary investigation sinimulan 2 taon nang nakakalipas bago matapos na mag-withdraw ang Pilipinas. Ngayon, nakasaad din sa ICC na yung pag-withdraw ay epektibo 1 taon matapos magbitiw sa pagiging miyembro ng isang bansa. So ang tanong ngayon, kinakailangan ba na yung formal na preliminary investigation na mayroong basbas ng hukuman, kinakailangan ba yan na masimulan doon sa 1 taon bago maging epektibo ang pagbibitiw ng isang bansa? Or kapag nagsimula na ang prosecutor ng preliminary examination na walang basbas ng hukuman, yan ba ay sapat na dahilan na para magpatuloy ang obligasyon ng estadong dating miyembro ng ICC sa kooperasyon at patuloy ang pagkakilala ng jurisdiksyon maski matapos na 1 taon. Now, nadesisyon na po ito ng ICC dati. Kaya lang, doon sa pre-trial chamber, hindi dinesisyon na ng issue ng jurisdiction kasi ang sabi, hindi naman daw linabas ng Pilipinas yung epekto ng pag-withdraw sa ICC. So, hindi siya diniscuss. Pero, sabi ng Appellate Tribunal, may 2 dissenting judges, 3 ang bumoto na merong jurisdiction. Ang sabi nila, wala nang jurisdiction. Kasi nga, kapag sinabi ng Rome Statute, yung Article 27, na bagamat po pwedeng mag-withdraw o umalis sa pagiging miyembro ng mga estado, hindi ito makakaapekto dun sa mga bagay-bagay na under consideration of the court na. So ang issue ngayon, pag sinabi mong under consideration of the court, yan ba ay yung isang stage na kinakailangan ng basbas ng hukuman? Dahil kung kinakailangan niya ng basbas ng hukuman, ang ibig sabihin yan, 1 year matapos, within 1 year, matapos mag-withdraw ang isang estado, dapat humingi ng otorisasyon ang prosecutor para magsimula ng preliminary investigation. Pero kapag ang ibig sabihin naman ng under consideration ay pinag-aaralan na ng lahat ng organs ng korte at hindi lang ng ICC mismo, pwede nang masabi na yung preliminary examination na walang basbas ng korte ay kabahagi na ng proseso ng hukuman. Now, na-dismiss po ang kaso ni nung motion to dismiss ni Tatay Digong dahil ang sabi ng mga pre-trial chamber na yung mga bagay-bagay na under consideration of the court, ibig sabihin, walang epekto yung pagbitiw ng isang bansa sa pagiging miyembro ng ICC ay hindi makaka-apekto dun sa mga bagay-bagay na under consideration na ng hukuman. Ang sabi ng pre-trial chamber, ngayon, kasama daw dyan yung preliminary examination. Bakit? Unang-una, yung common meaning daw ng consideration. Bagay na mga tinitignan o pinag-aaralan. At dahil ang prosecutor ay tinitignan na o pinag-aaralan kung merong mabuti bang dahilan para magpatuloy sa preliminary investigation, ang sabi ng hukuman nasa common meaning ng consideration na kasama dyan yung preliminary examination. Now, ang sabi pa nila, pangalawang dahilan, ay
nung sinabi na consideration ng court, ang ginamit daw ay capital C. At dun sa definition of terms, doon sa Rome Statute mismo, ang court ng capital C refers to the ICC at kabahagi bilang isang organ ng ICC ang Office of the Prosecutor. At kasama na rin dyan yung pretrial chamber at saka yung appellate division. So sabi ng pretrial chamber, yung preliminary examination na nasimulan bago pa magbitiw ang Pilipinas ay isang bagay na investigasyon na nasa konsiderasyon na ng hukuman. At ibig sabihin nito, dahil nasa consideration niya ng hukuman, bago pa man bumitiw ang Pilipinas, pwedeng magpatuloy yung preliminary investigation into preliminary investigation, maski ang preliminary investigation ay hiningi 2 taon na matapos magbitiw ang Pilipinas. Sa tingin ko po, mali itong desisyon nito. Kasi unang-una, yung consideration by the court, ang tingin ko pong tinutukoy ng court dyan, ay yung pretrial chamber at saka ang appellate chamber. Hindi po ang Office of the Prosecutor. Ang intention po, kaya nagkaroon ng pretrial chamber nga ng mga bansa na kasapi ng ICC ay para nga magkaroon ng safeguard na hindi gagamitin ng prosecutor ang kanyang kapangyarihan na po pwedeng magpa-aresto sa nakaupong mga presidente or prime minister nang walang tamang dahilan. No? Hindi niya gagamitin ito para tanggalin lang yung mga unpopular na mga leaders gaya ni Duterte na hindi popular sa mga puti. So, ang tinutukoy doon sa under consideration of the court ay dapat yung paghingi ng basbas para magpatuloy sa preliminary investigation. Ibig sabihin, dapat narrow yung definition ng consideration ng court kesa expanded. Kasi kung expanded, talaga namang kabahagi na hukuman ng Office of the Prosecutor, pero hindi sila yung lumilitis. At kapag sinabi mo namang court yan, ang tinutukoy mo ay yung lilitis ng kaso. At ang lilitis naman ng kaso ay kaparehong pre-trial chamber, trial chamber, at appellate chamber. 3 chambers yan ng hukuman. Diba po? Well, yun po eh. Ang sabi ng mga mahistrado ngayon sa pre-trial chamber ay hindi kasama sa consideration of the court yung ginawang preliminary examination ng prosecutor dahil yan ay tinitignan na niya kung meron pang basihan para magpatuloy sa preliminary investigation. Sa tingin ko po, mali nga yan dahil ang intensyon naman po ng Rome Statute ay po pwedeng magbitiw ang mga bansa sa bilang kasapi ng ICC at yung kanilang cooperation ay hindi po forever. Yan po ay limited lamang sa loob ng 1 taon matapos magbitiw sa pagiging miyembro. Ika nga nung 2 judges sa Appellate Tribunal na nag-dissent sa majority opinion, ang ibig sabihin na niyan, kung nasimulan na ang preliminary examination, gaya na nangyari sa Pilipinas, bago pa man mag-withdraw, at nag-withdraw, kinakailangan humingi ng basbas sa hukuman para magpatuloy sa preliminary investigation sa loob ng 1 taon na hindi naman ginawa ng prosecutor dahil natutulog sa pansitan. At dahil hindi siya humingi ng basbas sa loob ng 1 taon bago maging epektibo ang pag-withdraw ng Pilipinas, nawala ng jurisdiction ng Pilipinas. Kasi bakit pa magpapatuloy ang jurisdiction ng hukuman sa isang bansa na bumitiw na? And take note, dahil naging epektibo na pagbibitiw natin matapos ang 1 taon, yung hininging abiso para mag-proceed sa preliminary investigation ay ginawa na hindi na tayo miyembro ng ICC. So sa tingin ko, ang tamang view po ay ganito. Ito, unang-una, consideration refers to pre-trial, trial, and appellate chamber. Dahil hindi naman po hukuman ang prosecution. Para po yung sinasabi ni Secretary Remulla sa Senado na yung pagharap sa isang hukuman bago dapat in-extradite si Tatay Digong sa Dahig, yan daw po ay Department of Justice. Hindi naman hukuman ng Department of Justice. Ganyan din po ang pula natin sa decision nitong pre-trial chamber. Hindi po hukuman ang prosecutor. Hindi po siya kabahagi ng hukuman. Dahil ang hukuman refers only to the pre-trial, trial,
and appellate chambers. Pangalawa, yun nga po, kapag ganyan ang bibigay na interpretasyon sa lengguwahe ng ICC, ibig sabihin ng isang bansa na bumitiw na sa pagiging miyembro, pwede pa rin maging sa ilalim ng jurisdiction ng prosecutor, maski yung ginawang proseso, yung preliminary examination, ay napaka-informal. At hindi naging bahagi ang formal na hukuman dun sa proseso na ginampan ng piskalya o ng prosecutor sa stage ng preliminary examination. Bakit mali yan? Kasi nga po, sa konsepto ng soberenya. Ang dapat maglitis sa mga krimen na nangyari sa kanilang teritoryo ay ang mga estado. Pwede nilang i-waive yan pag sila'y naging kasapi ng ICC, pero malinaw na kapag sila ay bumitiw, wala na rin yung consent nila na maging kabahagi ng ICC at wala na yung consent nila para sa ICC na maglitis ng mga kaso na nangyari sa kanilang teritoryo. Ibig sabihin, ang tanging mga hukuman matapos magbitiw ang isang bansa sa ICC, ang tanging hukuman na pwede maglitis ng mga krimen sa kanilang teritoryo ay ang mga lokal na hukuman lamang. So malungkot po ang naging desisyon kasi sa tingin ko talaga desidido ang ICC na tuluyan si Tatay Digong. Meron pa pong apela yan. Pero so far, yung dalawang pinaka-importanteng motion na hinain ni Tatay Digong, ibinasura ng hukuman ng pre-trial chamber. Although pareho naman po pwedeng maapela. Pero alam niyo sa batas, hindi na po 50-50 yan eh. Pag nagkaroon na ng desisyon ang hukuman. More of 60-40 na po yan. 60% masusustain. 40% marireverse. Bakit? Kasi ayaw umamin ng mga hukuman na talaga nagkamali sila. Siyempre, lalong-lalo na kung nag-iisang kaso lamang ni Tatay Digong ang nakabinbin ngayon at dinidinig ng hukuman. Wala na pong ibang kasong dinidinig ang hukuman sa ngayon. Marami po silang in-issue na warrants of arrest na hindi naman nila masilbi. Gaya ng warrant of arrest laban kay Putin. Warrant of arrest laban kay Netanyahu. Wala na pong mangyayari dyan. Dahil hindi naman sila arestado. At saka, wag natin kakalimutan, isang dahilan kung bakit ang mga miyembro ng African Union ay nagbabantang umalis kasi nga pinupuruhan ang mga mamamayan ng Afrika. At si Tatay Digong, importante sa ICC para ipakita na hindi lang mga Afrikano ang kanilang linilitis, merong isang Asyano na si Tatay Digong ang kanilang linilitis. Pero siyempre, mas importante na ituloy ang kaso ni Tatay Digong dahil nais ipakita ng hukuman na gumagana sila. Dahil sa ngayon po, talagang pinagdedebatihan kung dapat pa bang magpatuloy ang ICC. Napakamahal po ng proseso na yan. Kaunting-kaunti naman ang conviction na nakakuha. At sa pagpapatuloy ng kaso ni Duterte, nagkakaroon sila ng pagkakataon para i-justify yung patuloy na existence ng hukuman. Well, anyway, malungkot po yan. Sigurado naman po ako aapila ang kampo ni Tatay Digong. Pero ang katunayan po, malinaw po, nais silang tuluyan si Tatay Digong dahil bilang isang European Court, matagal na nilang sinasabi na hindi nila gusto o naging patakaran ni Tatay Digong. Unang-una. At pangalawa, kinakailangan nila si Tatay Digong para magpatuloy ang existence mismo ng ICC. Ibig sabihin, existential po si Tatay Digong. No? Kung mawawala ang kasa ni Tatay Digong, mawawala na rin ang saysay ng pagkakaroon ng ICC, bakit naman boboto mga maestrado sa isang opinyon na magiging dahilan na mawawalan sila ng trabaho at mawawalan sila ng sweldo? Malungkot po. Meron na po tayong namungkahi na mga hakbang na po pwede gawin ng pamilya, pero hanggang ngayon po, ang sabi ng pamilya, we will do it step by step. Hindi ko po alam kung kailan yung step kung saan hahanap ng remedyo sa labas ng ICC. Pero ngayon po, tingin ko, wala na pong remedyo dyan sa ICC. Kinakailangan maghanap na po ng alternatibo dahil sa akin pong palagay,
lahat ng mga alternatibo, lahat ng pamamaraan para mapauwi si Tatay Digong dapat gamitin at ngayon na habang narariyan pa si Tatay Digong. Di naman po tayo nagkulang. Nagbigay po tayo ng suhestyon. Nagalit po sa atin ang abogado ni Tatay Digong. Pero dahil nagawa na naman niya ang dapat mga gawin at hindi niya nakuha ang mga resulta na ninanais niya, baka naman pwede nang simulan yung proseso na pag-aralan kung ano pa ang pwedeng gawin at simulan na yung proseso sa iba pang pwedeng gawin habang narariyan pa si Tatay Digong. 80 na po si Tatay Digong. Pumayat na, ang sabi ni Ma'am Elizabeth, ay balat at buto na siya. At ngayon po, may issue pa kung kaya pa niyang harapin ang paglilitis. Sana po masimulan na ang mga pag-aral, paghahanda sa mga alternatibong mga remedyo para mapauwi si Tatay Digong. Yun lang naman po tayo. Rinirespeto natin ang desisyon ng pamilya. Hindi po tayo kapamilya. Hindi po tayo nagpipilit. Pero bilang nagmamahal kay Tatay Digong, sana po simulan na. Dahil kung hindi sisimulan ngayon, matagal pa kaya ang pwedeng antayin ni Tatay Digong. Sana po. Pero alam naman po natin na kapag 80 anyos na, hindi na po matagal ang panahon na nalalabi. Nais po natin ang huling hininga ni Tatay Digong ay doon sa kanyang lupang sinilangan, Davao City, Philippines. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Malungkot ko pong sinasabi itong desisyon nito at hinimay-himay. Pero sana nga po, magkakaroon ng mas mabuting balita sa mga susunod na mga araw. Pero ang tingin ko po, ang mga mas mabuting balita, hindi po manggagaling sa ICC, kung hindi sa ibang hukuman. Salamat po. At hanggang sa muli, ito po inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country I love. As a Filipino, kinakailangan itaguyod ko ang saligang batas na nagsasabi na iisa lang ang hukuman sa Pilipinas. Yan ay ang Supreme Court at ang mga batas na binuo ng ating Kongreso. At bilang isang soberenyang bansa, tanging mga Pilipinong hukuman lamang ang pwedeng maglitis sa mga di umanong mga kasalanan o krimen na nangyari sa teritoryo ng Pilipinas. Kapag papayag po tayo sa mga dayuhang hukuman, maski hindi na po tayo nagbigay ng ating consent na litisin yan ng mga dayuhan, linalabag po ang pagiging soberenya ng bansang Pilipinas. God bless the Philippines. Bye.